Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu. From HallyDorama.com, your K-drama guide in the Philippines. Yung umiyak siya, damang-dama ko yung sakit. Park Bogum. Talagang may kilig. It's beautiful life, and always I'll stay by your side. Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Myla Torres Eder of HallyDorama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petrache from HallyDorama.com, your K-drama guide in the Philippines. Hello sa lahat. Mga kahalyu, kumusta? Kumusta ang linggo ninyo? Kumusta, Hannah? Ayan, mabuti naman. Ako ay work from home ulit this week. Although, ayun, medyo maraming ginawa. But, syempre, surviving because of the, alam mo yon, after work na panonood ng K-drama. Yan. Oo. Yun lang naman kailangan natin mag-unwind after ng trabaho, no? At syempre, yung mga kahalyo natin dyan, standby lang kayo dahil pag-uusapan natin ngayon yung mga upcoming K-dramas. Malapit na, ang dami nila, Hana. Alam mo nga, sa paano totoo natin lang isisiksik sa time natin? Sa totoo lang, di ba? Ito yung mga mas alam natin na yung mainstream like Netflix, ganon, tsaka Yes. View. Pero remember, meron pa yung ibang mga platforms like iQIYI, ano pa yung isa nating tinitignan na, Viki. Viki? Yes. Diba? Viki. May mga exclusive dramas din sila. Tapos, ang gagaling nag-a-upload pa ng mga old dramas. Diba? Drama. Kaya sobrang And dami. aside from mga K-dramas, andyan pa yung mga variety na aliw na aliw din tayo, nagpapasaya sa atin. And speaking of, isa sa mga variety stars at paborito natin, syempre, si Kim Son-ho. Ayan, malapit na yung yung drama niya at nagsushoot na sila nung Hometown Cha-Cha-Cha, no? Pag-uusapan natin yan maya-maya lang. Hello muna tayo sa lahat ng mga friends natin na nag-join sa ating stream. Good evening sa inyo and I hope makasama kayo sa discussion natin tonight. Hi Rose, kumusta? Happy birthday! Oo, happy birthday, Rose Hasing of Junior Geyser Philippines. Magkasunod lang pala kayo ni Gong Yu. Totoo, at ni Kim Bom. Ni Kim Bom. At syempre, ang paborito nila si Ji Chang-wook, July boy din, no? Ang daming nagbe-birthday. Ang daming July. Ang daming gwapong. Ang dami palang gwapo ng July. Kailangan ng July. Totoo. Tinitignan ko, ay, sunod-sunod ang mga birthdays nila. Sunod. Yes. Ayun nga. Speaking of Hometown Cha-Cha-Cha, nilabas yung video nung script reading nila, no? And meron ding parts doon na pinakita na yung shoot nila sa yung Hometown Cha-Cha-Cha script reading na yan. Ayan ang cute ni Kim Son-ho. Ano ba yan? Feeling ko yung outfit nila parang pang yung in character na sila. Pwede. Oo, 'di ba? Para ma-feel na nila kasi 'di ba sabi daw ni Kim Son-ho doon sa interview na nakita na niya yung chemistry ganyan, na feel na nila yung kung paano mag-work yung working relationship ng mga actors sa script reading pa lang. Kaya nakaka-excite talaga yung tong series na to. Oo, and aside from Kim Son-ho, syempre nandiyan si Shin Mina na labanan ng mga dimples. Ang dimpled couple sila dyan, no? Parehas na may mga dimples. Ayan sila. And nakita ko dyan sa script reading na yan, ang cute din kasi andyan yung merong parang tatlong senior na characters. And I think aside from of course the love story na inaabangan, more on yung kwento ng mga tao doon sa doon sa maliit na town, doon sa small town kung nasan sila. And yung character dyan ni Kim Son-ho ay isang parang part-timer, no? Ang dami niyang trabaho. Iba-iba. Tapos si Shin Mina naman ay isang dentist dyan.
na napunta dun sa small town nila. Ayan, aabangan natin yan. And I think sometime in August na yan, ipapalabas. Malapit na kung August, diba? I mean, exciting. Yes. Exciting yan. Scheduled to premiere sa TVN ng August. And of course, dito sa Pilipinas ay mapapanood natin yan sa Netflix, syempre. Yes. Ayan. So sa mga sonhohadas, naku, excited na kasi ang tagal din December pa, 'di ba, natapos ang startup, tama ba? Oo, tapos mayroon lang siyang mga projects, mga commercials na sinushoot, and of course variety show. So hindi naman talaga siya nawala sa natin, sa eksena, pero alam mo yon, iba rin talaga kapag may nakikita kang drama na may ipe-play siya na character, 'di ba? So, yon, alam naman natin, napatunayan natin kung gaano na siya kagaling umarte talaga. True. So, yon. Oo, ayan, excited tayong lahat para kay Kim Son Ho Shin na drama na yan, ang Hometown Cha-Cha-Cha. And isa pa sa mga inaabangan din, si John Yobin ng Vincenzo, no, meron din siyang bagong drama na sinushoot na. Ang title naman is Glitch, also from Netflix din. Nako, talaga naman ang Netflix tinotodo ang mga Korean content, no. Ayan si John Yobin, short hair na siya, no. Pumagay din naman sa kanya. And actually, yung pinapakita nating picture na yan yung I'm not sure if it's a coffee truck or bingsu truck na pinadala ni sino pa nga ba? Siyempre. Ang sweet, diba? Oo. Alam mo, sa totoo lang, nakakatuwa kapag nagsisend yung mga co-actors ng mga may food truck, coffee truck, bingsu truck. Kasi alam mo yon, parang nakita mo kung gaano kaganda yung naging relationship nila sa Vincenzo. Kaya yon, diba? Ayan. Hello, Elle. Si Elle, nakapanood na daw niya rin yung script reading ng Hometown Cha-Cha-Cha. Good evening sa'yo. Si Rose. Talagang mga mga gwapo at magaganda ang mga pinanganak ng July. Ayan, ang sweet ni Song Joong Ki. At yun nga, gaya na sabi mo, Hana, nakakatuwa na pa rin, close pa rin sila. Yung nabuong friendship sa Vincenzo, no? Hindi lang naman sila kasi nakita natin yung pagkakaibigan nila with other cast din. Yan. Ayan, sobrang nakakatuwa talaga yung Vincenzo, no? Kasi katulad nga nung nasabi natin before, na hindi lang naman si Vincenzo yung naging focus, yung mga tao sa paligid nila. So I was thinking kanina nung dinidiscuss natin yung sa Hometown Cha-Cha-Cha, sana ganun din yung yung maipakita yung iba't ibang karakter ng mga nakaka-excite lang kasi yun yung kapag ganun, diba? I think yun yung yun yung magiging trust din sa Hometown Cha-Cha-Cha. Talagang yung parang i-feature yung town, yung story ng town. I think ganun naman yung kasi may mga nakita akong sikat yung mga senior stars na na kasama nila doon yung mga madalas nating nakikitang lola or nanay sa mga K-dramas, yun, andun sila. So, mga mga character actresses sa Korea, makikita natin sa Hometown Cha-Cha-Cha. Ayan, at yan namang Glitch. Very interesting din yung Glitch nung binabasa ko yung synopsis niya. Parang may pagka-sci-fi kasi 'di ba, nawawala yung boyfriend ng character ni John Yobin at tutulong sa paghahanap yung UFO club. Ano to? May X-Files ba ito? Oo nga Inisip ko, di ba sabi sci-fi daw siya. So inisip ko, kung seryosong sci-fi ba siya like the X-Files or the sci-fi type na medyo funny? Kasi pwede rin namang ganon, di ba? Na gagawin lang nilang light-light yung plot ng story. Parang sana medyo light lang, no? Kasi ang galing din kasi ni John Yobin magpatawa naaalala natin yung character niya sa Vincenzo, di ba? Yes, kasama rin si Nana dyan sa Glitch. And I think yung
yung gumaganap na boyfriend ni John Yobin, if napanood nyo yung Reply 1988, yung isa dun sa mga friends, ano pa ang pangalan niya? Lee Dowie ba? Basta siya, yung isa dun sa mga friends, yung laging nakasalamin. Siya. Oo, siya yung gumaganap na boyfriend ni John Yobin doon. Ayan. Hi, Rim. Kumusta? Hi. Happy birthday, Rim. Talaga, ang dami niyo namang nagba-birthday ng July. Baka naman. Grabe, what's with July? Oo. ang mga junior guys, yung mga wookies, talagang pinipilit talaga. Baka naman talagang pinilit mo lang na July ka, ha? Joke lang. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa inyo ni Rose. At yon, isa pa sa mga magpe-premiere na rin soon is ito naman ay historical drama. Title niya is Lovers of the Red Sky. Hindi ko alam kasi iba-iba may Red Sky, may Lovers of the Red Sky. So siguro yung Lovers of the Red Sky na ito na yung final na na title. And yan, script reading na rin. Ang bida dyan, si Kim Yoo-jung na suki ng mga sagok. At si An Yosop. Ayan, ang mga gwapo din, mga gwapo ang kasama niya. And ang napaka-interesting naman dyan sa story nito, ito ay set sa Joseon period. And ang character ni Kim Yoo-jung dyan ay yung first female painter na record during the Joseon era. Ayan, hello po sa inyo. Salamat sa panonood. Ayun guys, dinidiscuss lang namin yung mga upcoming dramas na either July or August magpre-premiere na. So, yung iba nga dito meron na talagang release date. So, we have Hometown, Cha-Cha-Cha, meron tayong Lovers of the Red Sky. Yung Glitch, parang wala pa siyang release date Pero, itong Hometown August, itong Lovers of the Red Sky, malapit na rin yan. Dahil yan ang ipapalit sa Rocket Boys na ongoing pa ngayon, di ba, yung Rocket Boys? Oo. Yeah. So, yan ang kapalit naman. And, ayan, si Kim Yoo-jung talagang, dalagang-dalaga na. Oo. Bagay sa kanya yung mga, yung mga sagok dramas talaga. Yung itsura niya kasi, very classic, ganon. Tsaka, feeling ko, sanay siyang magsalita, kung paano magsalita sa Joseon. Para yung si Kim So-yoon. Oo. Sila, 'di ba? Kasi silang dalawa nag-start sila talaga sa sagok sa di ba? Moon Embracing the Sun. Moon Embracing the Sun, yes. Oo, sila yung dalawang dalawang naging queen na bata pa, no? Ang cute-cute nila doon, especially yan si Kim Yoo-jung. Ang cute-cute niya. Actually, yung itsura niya hindi talaga halos nagbago. Ngayong dalaga na siya na ganun na ganun pa rin yung itsura niya, no? Si Kim So-yoon naman talagang ang ganda-ganda na ngayon. Kung sa Moon Embracing the Sun, medyo simple pa rin yung itsura niya ngayon, ang ganda na niya talaga. Sa totoo lang, doon sa Moon Embracing the Sun, asar na asar ako sa kanya. As in, kontrabida face niya doon. Parang salbahing bata to. Ganun yung reaction ko. Pero, alam mo yon, eventually kasi, at least sa Korea, mapapansin mo na hindi naman nila nire-restrict ang isang actor or actress sa kontrabida. So, pwede ka talaga maging bida. Yun yung one thing that's good about sa Korean dramas talaga, in Korean movies. And at the same time, yung mga bida rin, sometimes, they try na maging kontrabida. So, nasya-shock tayo as an audience, diba? Dahil may makikita tayong
bago dun sa actor na yun, hindi na lang siya palaging bida na lang yon. Kaya, ayan, nakakatuwa yan. Si Kim Yoo-jung. Yan namang Lovers of the Red. Ayan sila, ang cute nila. Andit lang ng picture natin. Pero ayan sila. Si Kim Yoo-jung yung nasa left, si Kim So-yoon yung nasa right. So, kung sa mga hindi pa nakakapanood ng Moon Embracing the Sun, ayan, pwede kayong mag-throwback K-drama para makita nyo yung dalawa sa mga hottest actresses ngayon sa Korea na nagsimula dyan, no? Or nakilala dyan sa Moon Embracing the Sun. Ang galing ni Kim Yoo-jung. Oo, di ba, Rim? Halos walang naiba sa itsura ni Kim Yoo-jung. Si Kim So-yoon naman talagang nag-glow up siya. Ang ganda niya. Ang ganda na niya ngayon. Oo. Ayan. So, yung Lovers of the Red Sky, hindi ako sure kung ipapalabas siya sa Netflix pero Viki, nakita ko siya na nasa Viki siya. So, yan, isa pa sa mga inabangan. Kasi right now, wala akong pinapanood na sagok na usually, lagi akong may pinapanood na historical. Kaming dalawa ni Ederic, mahilig kami manood na historical dramas. So, yan, inaabangan namin. And of course, favorite din ni Ederic yan, si Kim Yoo-jung. Gandang-ganda siya dyan sa batang yan. Totoo. Eto pa, ang susunod naman, for the fans of Kingdom, oo. I'm sure na inaabangan nyo na ang release ng special episode, ang Kingdom Ishin of the North. Starring, syempre, si Jun Ji-yoon. Na ipapalabas na, meron ng release date yan sa July 23 sa Netflix. And kanina nga, actually, Hana, binalikan ko yung last episode nung season 2 para maintindihan ko lang yung continuity, no? Para lang, pag pinanood ko to, magigets ko na. Kasi, it appears na si Aishin, yung character ni, kung napanood niyo itong teaser na ito, yung official trailer ng Aishin of the North, she's out for revenge, no? Meron siyang gustong ipaghigante, and yan ang ikukwento sa Kingdom Ishin of the North. Kung bakit? Kasi binalikan ko nga yung last episode ng season 2, and dun sa final scenes doon, pinakita na si Aishin, parang niya nakakulong yung mga zombie dun sa parang mga box. So parang mukhang ginagamit niya yung mga zombie sa kanyang revenge. Parang interesting. Pero, interesting. Parang kailangan kong panoorin kasi honestly, yung Kingdom, sinimulan ko siyang panoorin. Pero dahil matatakotin ako sa zombies. Really? Hindi mo pa natapos ba? Hindi ko siya matapos. So, natapos ko yung episode 1. Tapos, alam mo, ayan, yung mga eksenang yan, yung parang, oh my God, yung aatake na yung mga zombie, sobrang takot ako, kaya mukha akong tanga sa hindi ko siya matapos-tapos talaga. Kaya, ayun, tapos pinakita tong issue, sabi ko, ano ba yan, parang kailangan ko na tuloy habulin. Yes, meron ba we're kayong so tip? Excited. Kung paano siya panoorin? Rim, hindi pa siya season 2, siya, special episode spin-off. Before, spin-off, actually, isang episode lang siya, pero most likely siguro parang, alam mo na, mga malapelikula ng haba nito. Okay lang ako sa 2 hours siguro, or 1.5 hour, yung mga ganon. Oo nga. Ayan, so yung Kingdom Ishin of the North ay ipapalabas na sa July 23. So, ayan, abangan natin yan. Ayan. Eto na, pag-usapan naman natin ng mga K-dramas na pinapanood natin ngayon. Actually, dalawa lang. Actually, sa mga ongoing, so far, ang pinapanood ko lang naman talaga is Hospital Playlist and Nevertheless, na may bagong episode mamaya madaling araw. Hindi ko alam kung aabangan ko na ba siya or what. Or naman kasi madaling araw nag-a-upload tong Nevertheless na to. As in, kala ko last week, inabangan ko, sabi ko, 10 o'clock, ganyan. Ay, teka lang, si Rose may comment. You missed half of your life, Miss H. If di ka manood ng Kingdom. Maganda ang Train to Busan, grabe itong para ka rin hinahabol ng zombies. Yun nga, ayokong mamatay sa takot. Hindi pa na din yung buhay ko.
Panoorin mo. Magandang Kingdom. Pero Ako alam mo yun, hindi kasi ako mahilig sa zombie, pero ito talagang Kingdom, kasi maganda yung politics din. May political. Yun. Oo, 'di ba? Ang galing nung pagkakatahe. Ayan. So, ayun nga, speaking of mga pinapanood natin, ano masasabi mo naman sa mga mga pangyayari sa Hospital Playlist? Unang-una na, pag-usapan natin ang breakup. Isa sa mga favorite couple natin. Paano ba yun? Oo nga. Ewan ko, alam naman natin, siguro it's one of those na mga hindi ko ine-expect. Pwede ine-expect ko yung breakup. More or less, alam mo yun, because of LDR. Tapos, pero hindi ko... explain lang natin hindi itong dalawa yung nag-breakup kasi hindi pa nga sila eh. Pero hindi, kasi wala tayong ibang video pwedeng ipakita eh. Anyway, ang nag-break, spoiler, sorry guys, sa mga hindi pa nakakapanood, nag-break ay si Iksun at si Kim Junwan. Si Junwan. Ang ano nga ang tawag sa kanilang, Bidulgi couple. Oo. And the revelation is may sakit daw si Iksun. Ako naman, tanggap ko, pwede naman silang mag-break because of some confusion because of LDR. Alam mo na, it happens, di ba? LDR happens, hindi kayo magkausap madalas, ganyan. Pero hindi ko ine-expect na gagamitin nila yung plot na nagkasakit si Iksun, kaya gusto niya makipag-break kay Junwan naman. Actually, may mga nababasa ako na medyo nainis sila. Kasi, kaya nila pinapanood yung Hospital Playlist, kakaiba siya. Hindi siya, yung mga plot nila, hindi siya the usual na K-drama. And eto nga daw nangyari kay Iksun at saka na parang inililihim niya kay Junwan na may sakit siya, tapos nakipag-break siya. Parang reminiscent of mga old K-dramas daw. May nabasa akong ganon, na yung mga ganong plot daw, parang lumang style. Pero, oo nga, actually, hindi ko rin masyadong nag-gets yan. Mas interested ako sa feelings ni Ik-jun, yung kuya niya. Kasi alam naman natin si Ik-jun, yan ang specialty niya, 'di ba? Yung sa liver. Oo. So, ang ganda nung eksena nung nalaman niya or nung sinabi sa kanya ni Iksun na may sakit siya, na sa liver nga, ganyan. Yung talagang yung kilala nating Ik-jun na patawa lang, biglang nagseryoso talaga and sabi, uwi ka. Parang aayusin ko yan. Huwag kang umiyak, aayusin ko yan. So, for me, more than yung reaction, sige, tanggap na natin na ginawa niya yun, nakipag-break siya kay Junwan dahil siguro ayaw niya na ma-stress yung tao, ayaw na niyang magka-problema pa or isipin pa siya dahil mukhang stress na nga nung time na yun si Junwan sa mga pasyente niya and all. Ako parang gusto kong makita kung anong gagawin ni Ik-jun para sa kapatid niya. Oo, totoo. Kasi ito yung medyo mahirap siguro, yung paano mo ididistansya yung sarili mo, yung personal feelings mo, doon sa ititreat mo siya as patient. Kasi syempre, extreme yung emotions. Remember do sa previous episode, di ba yung liver, yung chief nila doon na ayaw daw niyang itreat yung kapatid niya. Kasi nga, of course, hindi mo ma-avoid na maging yung emotions mo it might get hold of you. Pero, tingnan natin kasi magaling naman talaga na doctor si Ik-jun and also parang ewan ko si Gyeol kaya mai-involve doon sa yes, yung teaser, no? Yung teaser. Parang sa teaser kasi mukhang busy si Gyeol na alam naman si Gyeol kasi is close to Ik-jun, no? Oo, tama. Posibleng ako iniisip ko baka alam ni or sinabi ni Ik-jun kay Gyeol yung sakit ni Ik-sun. So baka tumutulong siya kay Ik-jun, no?
Dahil sa teaser, mukhang ito namang si ating lover boy talaga. Si An Jong-won, gustong magbakasyon kasama ang girlfriend niya. Pero busy si Gyeol. Parang gano'n na lumalabas. And itong pinapakita natin, I think, ang pinaka masayang portion. Sobrang happy, nakakatawa tong eksenang to. Tuwang-tuwa ako na nagkakaroon ng development itong couple na to. Ik-song couple. Ik-song couple. Si Ik-jun at si Song-hwa. Si Song-hwa, ang cute nila. Ito yung, sabi ko nga, di ba, ito yung eksenang kumakanta lang si Song-hwa at syempre sintonado siya, 'di ba? Pero ang Ik-jun hinayaan lang siya ng hinayaan na kumanta. True lang ang tawag doon. Sa totoo lang, hindi ko rin naintindihan kung ano yung kinakanta niya. Ang sabi, couple daw. O sige, couple, hanap tayo ng couple. Setchkiss. Yun yung ano niya. At kung interested kayo na malaman kung ano yung totoong tono ng kanta, hanapin nyo na lang po. Couple, Setchkiss. Cute yung kanta, actually. Parang, maaano kayo kasi old K-pop band ang Setchkiss Pero although bago yung song, so parang maaano kayo na iba yung tunog talaga ng mga K-pop songs noon. Cute siya actually. Tsaka ang tanong, bakit siya kumanta ng couple? Sabi ko, Oo nga Pero ang kulit talaga ni Mido dyan sa eksena niya. Anyway, let's move on to our next K-drama na pinapanood, yung Nevertheless, na may bagong episode nga mamaya. Ano bang masasabi ko dyan sa episode last week, episode 3? Nako, ewan ko kung feeling ko kaya 12 a.m. kasi for adults only. Kasi alam naman natin, ewan ko kung napanood yung episode 3 kung ano nangyari dun sa finally yung tension between them, yung sexual tension nailabas na i-release na sa bandang huli ng episode 3. Pero before that, inis ako sa character ni Park Jae-on. Alam mo kasi hindi siya maintindihan talaga I mean, playboy si Kuya. Yung may eksena yung 'di ba, ina-ask out si Yunabi, ina-ask out siya nung freshman na may gusto sa kanya. Tapos yung eksena na bigla siyang lumapit, tapos parang sinabihan niya na kailangan mag-practice sa kiss, ganon. Kasi manonood sila ng movie, 'di ba? Manonood sila ng movie, tapos parang medyo siguro R-rated yung movie. Parang sabi, kailangan mo 'yan para kasi maselan si Nabi sa kiss, ganyan. So, ang irritating niya, inis na inis ako sa kanya. Ewan ko. I mean, nagwapo si Song Kang, pero grabe yung character niya, no? Parang iniisip, magugustuhan mo ba yung ganitong lalaki, no? Pero, sige, guwapo siguro kasi. When you're young and siguro ganyan yung mga tipo mo pa na lalaki, no? New member ng Mukbangers. Ayan. Ano yung Mukbangers? Hindi ko get. Doon sa teaser, mukhang sila na hindi, no? Parang gano'n. And, by the way, nga, isa sa mga questions ko sa episode na yon, sino yung babaeng lagi niyang kasama niya? Ex niya ba yon? Baka ex-fling. 'Di ba? Na alam yung ugali niya talaga. I mean, natanggap kung ano siya. Sino yung girl na yon? Sana masagot na yan sa episode na mamaya. And ayan, before we end our live tonight, magha-happy birthday lang tayo sa isa sa ating mga opa. Talaga naman. Happy birthday, Gongyu. Si Gongyu ay turned 42, 43 in Korean age, no? Happy birthday kay Gongyu. Birthday niya today. At ikaw, ano bang favorite na na palabas ni Gongyu? Coffee Prince. Ay, parehas tayo. Coffee Prince talaga. Kasi
alam mo yon, it's for, kailan ba pinalabas yung Coffee Prince? 2008? 2007. For time, napaka-modern nung team niya. Yes. Di ba? Parang yung during that time, during that time, nung pinapanood ko yon, sobrang bilib na bilib ako sa mga K-dramas. Parang, wow, parang Hollywood style na. Everything about Coffee Prince talagang tuwang-tuwa ako. Pero ngayon, na binabalikan ko yung Coffee Prince, nakikita ko na yung parang, medyo luma na rin pala yung style niya, ganyan-ganyan. Pero during that time, sobrang ganda ng OST. Yes. Everything about it talagang it was perfect. And of course, ano na dyan, yung acting ni Yoon Eun-hye. And syempre, ang birthday boy na si Gong Yoo ay napakagaling dyan. And I can say na mas na-appreciate ko talaga siya sa Coffee Prince more than Goblin, na marami ang may gusto sa Goblin, diba? Totoo. As in, maganda kasi yung Goblin. Hindi ko sure if it's his comeback project or what. Pero alam mo yon, maganda siguro everything, yung mga, yung acting din. Tapos sila ni Lidong, alam mo yon, yung yung bromance nila. I think maraming gusto doon, ganon. Tsaka maganda rin naman yung OST ng Goblin. And aminin man natin o hindi, talaga namang ang gwapo ni Gong Yoo dito, 'di ba? Pero feeling ko mas gwapo pa rin siya sa Coffee Prince kasi mas bata pa siya sa Coffee Prince. I think he was 28 around that age, no? Hindi pa siya nag-military service nung time na yun. And right after siya pumasok sa military. After Coffee Prince, nag-military na siya. So, ayan, inaabangan natin ang pagbabalik ni Gong Yoo sa sa small screen. The Silent Sea na actually wala pang release date, no, pero ang tagal na niya kasi 5 years na siyang walang drama. So hopefully makita na natin siya soon. Kanyang pagbabalik. Tama. At exciting din to kasi isa sa mga kasama niya, si Beduna. I like her as an actress. Magaling siya. Of course, Kingdom. Nanonood kayo ng Kingdom, syempre kilala niyo yan. At sabi dito, doon sa research ko, ang producer daw nito is si Jung Woo-sung, na actor din siya dati doon sa A Moment to Remember. So turns out, parang mukhang from acting, naging mga producer na yung role niya. Pero yon, magaling siyang actor yon. Yes, Lance. Yung Sobok. Oo, grabe din yun. Oo, ang galing nun. Maliban kay Bogum, sa totoo lang, for me, kahit na, di ba, maraming nag-comment na, ano ba yan? Ba't ganyan siya? Hindi naman talaga sci-fi, ganyan-ganyan. Tapos kahit kami ni Ate May, ano ba to? Bakit existential tong movie na to? pero sa totoo lang, ang ganda nung movie na yon for us. Ako na-appreciate ko siya for the acting and yung chemistry nung chemistry syempre ni Gong Yoo and Park Bogum doon. Natuwa naman ako. So for me, nagustuhan ko rin naman yung Sobok. Ayan. Happy birthday ulit kay Gong Yoo para makikita niya to. At happy birthday ulit sa mga nag-birthday or magbe-birthday pa lang ngayong July. Ayan, enjoy kayo and salamat ulit sa mga naki-join sa amin tonight. Join us again next Saturday if meron kayong suggestions ng topic na gusto niyo pag-usapan. Comment lang kayo below. At yan, thank you so much for more Usapang Hallyu. Follow our YouTube channel. Subscribe kayo dyan. And of course, visit our website, halyudorama.com for K-drama news, reviews, and recommendations. Thank you so much, guys. Ayan. Thank you so much. May mga nakita akong mga friends ko na nanonood dito like si Almi. Hi, Almi. Hi, Genevieve. Ayan yung mga humabol, sina Lance. Ayan. Yun. Maraming salamat for supporting Usapang Hallyu. Till next week, please follow us on our Twitter and Instagram accounts. It's at Hallyu Dorama. So, ayan, marami kaming content na nilalabas every day and every week. Ayan, almost every day na. Thank you so much,
much, guys. See you next week. See you next week. Annyeong. Bye. Ingat. Ingat.